Hello po sa inyo lahat. Today, i-share ko po sa inyo yung aking cheese bread ala LA. Okay? So, ito po yung aking bread flour ay 2 cups and half po yung ginamit ko. Okay? Ito po yung gagamitin natin ngayon. Bread flour. Ayan. Hindi po siya all-purpose flour. Ito pong ating yeast. Ayan. 1 tablespoon yeast. Lagay na po natin doon. At ito pong ating sugar, 3 tablespoon. Lagay na rin natin doon. At ito pong ating powdered milk, 3 tablespoon. Ayan, sama-sama na po. At ang butter po natin ay 2 and half tablespoon po. Mamaya ko na damputin yun. At ito pong ating 1 egg yolk. Ayan. Then ito pong ating vanilla, 1 teaspoon. Powder or extract pwede. At salt, half teaspoon. Okay? So, nailagay na po natin yung mga dry ingredients. So, dito naman po tayo sa liquid. Half cup warm water. At saka half cup warm muna po natin yan sa microwave. Or initin nyo lang po sa inyong kaserola. Okay? I-warm muna po natin ito kasi malamig sila. Pwede na pong pagsamain. Okay? Pagtapos po nating na-warm to, ay lalagay na natin doon. Wait. Ito na po yung ating warm water tsaka yung warm milk. Okay? Tigkakalahati po ito. Ayan, now may wave na natin sila. Okay? So ngayon po, ilalagay na natin dito sa hand mixer natin. Sa machine natin. Mimix natin po yan ng machine. Then, halo po natin ito. Okay? Gagamitan po natin to ng mixer machine. Okay? Kung gusto nyo po sa kamay, pwede naman po. Basta hanggang mag-smooth yung kanyang dough. Okay? Sensya na po kayo, madilim yung aking camera. Ayan na po. Dahan-dahan muna po yung machine natin. Okay? Para maghalo yung lahat ng ingredients natin. Hanggang mag-smooth yung dough. 5 minutes lang natin na i-mixer to. Okay? Balikan na. So, ito na po yung dough natin. Okay? Kapag po siya ay elastic na ganito, yan, parang hindi na siya napupunit, ready na po to. So, transfer na po natin ito sa bowl. Ayan. Ayan po. Linagyan ko po yan ng konting olive oil or mantika para po pag nag-rise itong ating dough, hindi siya madedry. Okay? So, takpan po natin to hanggang mag-double size. Okay? So, ngayon punta na po tayo sa ating toppings. So, ayan. Takpan nyo lang po ng cling plastic, okay? Sa room temperature po siya. Balikan po natin siya mamaya. So, ito naman po yung pan-toppings natin sa ating cheese bread, okay? Gagamit po tayo ng half cup butter, room temperature po, ayan. And then, ito pong ating grated cheese ay 1 cup. At ito pong ating all-purpose flour ay 1 cup and half. At ito pong ating powdered milk ay half cup. Ayan. Ito pong ating sugar ay 1 cup. Okay? At ito pong ating yellow food coloring. Konti lang pong gagamitin natin yan para mag-yellow yung ating all-purpose flour. Okay? Yung pan-toppings natin. So, ito po yung mga cups na ginamit ko sa cheese, sa flour. Okay? Yung pong pinakikita ko sa inyo mga ganyan. So, mix well lang po natin to lahat. So, mix na natin po siya dito, okay? Gagamitan po natin siyang kamay para matunaw natin mabuti yung butter at magugas lang tayong kamay, okay? Ito pong flour muna natin, ayan. At yung ating sugar. Pagsasamahin na po natin yung ating powdered milk. At ito pong ating butter na room temperature po yan, okay? Tutunawin muna po natin ito siya dito bago po yung cheese. Magugas na po ako ng kamay, okay? Para po makapa natin yung texture niya. Ganyan po. Kasi kung mag-gloves pa tayo, didikit po itong butter sa ating gloves, plastic. So, mix na natin po siya dito, okay? Gagamitan po natin siyang kamay para matunaw natin mabuti yung butter at magugas lang tayong kamay, okay? Ito pong flour muna natin. Ayan. At yung ating sugar. Pagsasamahin na po natin yung ating powdered milk. At ito pong ating butter na room temperature po yan, okay? Tutunawin muna po natin ito siya dito bago po yung cheese. Magugas na po ako ng kamay, okay? Para po makapa natin yung texture niya. Ganyan po. Kasi kung mag-gloves pa tayo, didikit po itong butter sa ating
clubs, plastic. So, ito na po yung texture niya. Tunawin lang po natin mabuti yung butter para po mag-mix siya mabuti, okay? Yung cheese, kaya po inuhuli natin yon para hindi po siya ganong matunaw, okay? Tsaka yung color. Kaya po marami itong ginawa ko kasi i-reserve ko yung kalahati dahil gagawa pa ako sa ibang araw, okay? Kaya kung kayo pong gagawa, hatiin nyo po itong ingredients na to, itong toppings na to, okay? Kasi marami po ito, okay? Pwede po kayong hatiin nyo po yung ingredients niya para konti lang yung magawa nyo. Okay? Dahil po ako dinamihan ko, itatabi ko kasi yung iba. Ito na po siya. Melt na po yung butter niya. Isunod na po natin tong kanyang grated cheese. Kahit ano pong cheese na gusto nyong ilagay, nasa sa inyo. Okay? Kung ano yung available nyong cheese. Then, mix well lang po natin ito. Pagtapos po natin na mix to, ay ilagay muna po natin siya sa rep para siya lumamig, hindi ma-melted yung butter niya habang pong pinaalsa natin yung dough natin, okay? Yan, ganyan lang po natin. Mix well lang po natin sila, yung maging pino po sila, okay? Ito na po, na-mix well na natin po yung cheese niya, okay? Ang gusto po natin ma-achieve dito, yung para maging siyang breadcrumbs kasi pagugulungin po natin dyan yung cheese bread natin, okay? So, ngayon, ito pong color, para po medyo yellow siya ng konti, lagyan po natin konti lang, wag gaano marami, okay? Para po yung pag naluto siya, para siyang medyo yellowish na konti. Di po ba yung cheese bread medyo yellow na konti? Katamtaman lang, yan. Mix nyo lang po siya rito, wag po gaano marami, magiging yellow siya. Katamtaman lang po. Ito, isa pa. Mga 1 teaspoon po, ayan. Tansyahin nyo lang po yung kulay niya, okay? Ayan na po yung texture niya. Kung napansin nyo, yellow na po siya, okay? So, tansyahin nyo lang po yung kanyang kulay. Konti-konti lang ang lagay, okay? Pag naluto po to, ganito yung kulay ng cheese bread natin. Para hindi po siya maputla. Okay? So, ngayon lagay po natin sa rep to habang tayo nagpapaalsa para hindi mag-melt yung butter, okay? Ayan po. Ito na po yung ating dough. Ayan. Nag-double size na po siya. Okay? Para po malambot yung ating tinapay at magandang alsa, kailangan mag-rise po yung dough nyo ng ganito. Okay? Then, tanggalin lang po natin itong kanyang hangin. Ayan. Press lang po natin siya. And then, press lang po natin siya ng ganito para mawala po yung kanyang hangin. Okay? Ayan. Then, re-rest muna po natin ito ng mga 10 minutes lang po, okay? Takpan na lang po natin siya ng towel. Ayan, takpan na lang po natin siya nito. 10 minutes lang po, tapos magka-cut na tayo. So, ito na po siya. After 10 minutes na natin na rest, so mag-start na po tayo sa cutting natin, okay? Ganyanin muna po natin siya para mawala po yung kanyang hangin, okay? Ayan. Tapos ikut-ikutin lang po natin na ganito. Ito po, ginawa ko muna sa dalawa, okay? Takpan muna natin ng plastic yun para hindi na-dry. Set aside lang natin siya para maikot po natin to ng mabuti. At kung ilan po, anong size po yung gusto nyo ng malaki o maliit, nasa sa inyo, okay? Ito po, ginawa ko sila sa 16 pieces, okay? Kayo, ganito lang po kaliliit. So, ganituhin lang po natin yan siya. Ayan. Then, pag ganun lang po natin siya, ayun. Then, roll lang po natin siya. Para lang po tayong gumagawa ng pandesal. So, diretso na po natin siya dito. Ito po ay fresh milk, okay? Ayan, bababad po natin siya rito. Pagkatapos po, ikutin natin siya dito sa ginawa natin na may cheese, na may halong etc. Okay? Ayan po. Kailangan po yung balot na balot siya, okay? So, ito na po siya. Lagay na natin ngayon sa baking tray natin. So, tapusin ko lang po ito lahat. So, isa pa po, okay? Press nyo lang po siyang ganon.
Ayan, para wala po siyang hangin, para lang po tayo nagpapandesal. Then, i-roll nyo lang po siyang ganito. Okay? Ayan. Tapos po, yung fresh milk ninyo, lagi nandyan. Okay, ayan. Para po ma-coated natin siya dito sa ating cheese. Ayan. Konti-konti muna po yung lalagay natin sa cheese dito sa bowl natin para hindi nababasa. Sayang. Ayan. So, pag na-coated na po siyang ganyan, ayan, yan na po siya. Okay? Tapusin ko lang po lahat. So, ito na po yung ating mga cheese bread. Ayan. Yan po. I-coated nyo po silang mabuti dun sa kanyang toppings. Okay? So, ngayon, i-rest muna po natin to hanggang mag-double size sila. Mag-preheated na po tayo ng oven sa 160 Celsius. Okay? Bibake natin to ng 15 to 20 minutes. So, ayan po. Double size na po yung ating cheese bread. Ngayon, i-bake na po natin yan. Okay? Naka-preheated na po yung oven natin ng 160 ng 15 minutes or to 10 minutes, okay? Yan po, isasalang na natin. Huwag kayo magsasalang na hindi naka-preheated yung oven nyo ng 15 to 10 minutes sa Celsius niya, okay? Ito na po yung ating cheese bread. Ayan. Binrown ko po talaga sila sa taas para po lalo silang masarap, okay? Ayan po. Kung kayo ayaw nyo pong mag-brown dito sa taas, wag nyo po gaano siyang i-bake. Ayan. So, 15 minutes ko lang pong binake yung mga yan. Ayan po. Ayan po ang lambot nila at napakasarap. At importante po yung sa baba niya. Ayan, ganyan siya dapat, oh. Okay? Hindi siya sunog. Ayan po. Ang ating cheese bread. Okay? Pakita ko po sa inyo yung loob at iiwain natin siya. Ito po, pakita ko po sa inyo yung isa. Okay? Para makita nyo po yung kanyang ibaba at yung kanyang loob. Ayan. Yan po yung kanyang toppings. Ang lambot po niya. Ayan, oh. Ang sarap-sarap po nito. Ayan. Ayan ang lambot niya. So, ito po ng aking cheese bread para po silang pandesalan dating. Malalaki po kasi ginawa ko eh. Kung kayo po, gusto niyo yung maliliit lang, so yung liitin niyo po yung inyong dough. Okay? So, akin po kasi gusto ko malalaki. Ayan po, oh. Nakita ko po sa inyo yung loob niya. Ang sarap. Ayan. Lambot po. Ayan, oh. Ayan po yung baba niya, yung kanyang cheese na toppings natin. Ayan po. Okay? Sana po at nagustuhan nyo. Ayan po yung kanyang loob. Ayan po. Ang sarap niya. Chewy siya. Ayan, oh. Okay po. Liitan nyo.